scripture, kung nag-aaral ka sa Bible school, mayaman talaga si Jesus kahit balik-balik na rin mga scripture eh. Ganyan din ang turo ni Brother Branham. Although, some of the quotes ni Brother Branham seemingly na parang oneness, pero may mga striking quotes siya na sinasabi niya, Jesus could not be His own Father. Jesus as a Father. Diba? Tapos, God is not one like your finger is one. Tapos sabi niya, sometimes is the Father speaking, sometimes is the Son speaking. Kaya pag nagsabi siya, before Abraham was I am, sino kaya yung nagsasalita? Yung Son ba yun o yung Father? Kaya lang, how would you know kung Father nagsasalita? Red letter lahat yun. Diba? Same is true with Brother Branham sa Omega Ministry of the Son of Man. Minsan, naririnig na Brother Branham, nagsasalita siya, pero hindi naman talaga siya nagsasalita. He only used my voice. I was only standing. I was only a witness. Minsan, out of control siya. Minsan, ang consciousness niya nakaangat eh. Nakikita niya sarili niya, nagsasalita siya eh. Ginagamit ni Lord ang bibig niya. So, kaya lang, how would you know kung sino ba, even sa time ni Jesus, di ba? Alam ba, example lang, sa John 11, sabi doon, when Brother Branham was asked ng babae na, oh brother, sabi niya, you always make Jesus divine. Sabi niya, how could he be divine? He cried. Sabi niya, that was a man. But when he called Lazarus out of the grave, that was more than a man. That was God in a man. So, kumaga, it doesn't mean na, kumaga sa idea ng oneness kasi, kumaga lahat ng sinabi ni Jesus, sa kanya yun. Pero kung i-align natin sa sinabi ni Brother Branham, kailan na-identify mo kung kailan nagsalita si Jesus na it was the Son speaking or the Christ, or other times is the Father speaking. So isa yun na excuse lang. The problem is ang stand kasi being oneness myself noon. Na siyempre yan organizations namin galing dyan kami galing sa UPC, si Pastor J galing din dyan. Brother Jerry, mga oneness, mga GOC kayo, di ba Brother Jerry? Gospel of Christ. So, ang mga oneness people kasi minsan, the truth is, they do not care whether it's the Son or the Father. So, it is not, they're not interested. Basta, ang alam lang nila, there is one God, and then, ang Diyos na ito, nagkatawang tao, naging laman. Yes. So, when nagsasama yung Father o yung Son doon sa kanila, sa Kanya is immaterial sa Kanya. Parang nagsemento silang gano'n na naging inseparable. Hindi mo na sila ano naman yon? May truth naman sa union na yun eh. John 14:20, di ba? In that day you will know that I am in the Father in me, and I in you. But that includes the bride. So, kaya lang, di ba, yung facts na sa mga statement ni Brother Branham na talagang sabihin na natin na mahirap tanggapin. Actually, may mga quotes si Brother Branham na hindi ma-quotes ng mga kaibigan natin eh. Di ba? Hindi nila magamit. Example, Jesus could not be His own Father. Kasi ang oneness, Jesus is the Father. Kaya nga. The Father became Jesus. Tapos, hindi nila gagamitin yung I will ascend to my Father and your Father and to my God and your God. Di ba? So, those scriptures na malilimit ang paggamit mo ng scriptures because of the filter na ginagamit ng tao with regards to doctrines. So, I think, para sa akin, yung kaya lang naman, kaya ko to sinasabi for the sake na kung hindi man not to be antagonist, so hindi naman, nagsasalita lang naman ako ng ganito, para lang magkaroon ng awareness ng tao. Sinabi pala ni Brother Branham yun. Ano ibig sabihin ni Brother Branham? Tanong ko lang, sorry, but you don't believe there are two gods? Walang two gods, isa lang ang Diyos. There is only one God, the Father, and we in Him. And one Lord Jesus, di ba? And we by Him. Isa lang ang Diyos. Kumaga, isa lang ang... There's but one God. There is but one God, even the Father. Ang iisang Diyos, siya ng eternal spirit na walang nakakita, walang nakarinig, but He can be expressed. Di ba?
Tapos, sino si Jesus? Yan ang anak ng Diyos. God created the cell in the womb of Mary. Diba? And in this case, Jehovah is the Father. Tapos, hindi naman si Mary ang mother. Incubator lang siya. Gumawa ang Diyos ng cell that brought forth the Son of God. And Jesus is a man like us. Head of the church. Hindi siya ang indwelling spirit. Part siya ng body. Siya ang ulo natin eh. So, He is man like us. Kasi, the man Christ Jesus eh. So, He has His own body, soul, and spirit in every way. And God dwells in Him. In But fullness. he's not part of the Godhead, pwede yun. Oh, kahit tayo, part tayo ng Godhead eh. Diba? Part tayo But kasi... not God per se, no? God tayo in the aspect ng 82:6 ng Psalms. We are gods because we are children of God. And then 10:34 nandyan. Diba? Ang prophets were called gods. Word tayo eh. Sa ganong aspect. Pero yung sinasabi mo na, diba? God the Father, the only one true God. Ang pagiging God natin is family of God, divine family, yung deity, yung divinity natin. Pero as holder ng Zoe life. Pero sabihin mo na the being, isang being talaga na hindi nakikita, na siyang ama natin na walang pasimula, na no beginning of days, no end of time. Diba? Which is Melchizedek. He named himself Melchizedek. Yan ang eternal father natin. So yun lang naman, yun ang mga quotes ni Brother Branham na that enlightens me. Aside from the scriptures, ang daming scripture na nagsasabi may ama si Jesus. So, Pastor Hernan, paano natin ano yung sinabi ni Brother Branham na Jehovah crying in a manger, Jehovah playing? As a boy? Oo, sinabi ni Brother Branham. Playing marbles. Playing marbles. Jolene. Hindi Jolene. Kanya- Alam mo kung sino yan, Brother Roosevelt? Si Baby Jehovah. So, sasabihin ko yun si Baby Jesus. Pero alam mo kung sino ang tatay ni Baby Jesus? Si Invisible Jesus Christ, yung nakasalubong ni Paul. to the mass. Therefore, the name of the Father is Jesus because He came in His Father's name. Yun na. If the Father is Jesus, so the baby Jesus. Kaya lang, si Jehovah, kasi Jehovah, kumaga, ganito yan eh. The only time, the first time na nagpakilala si Jehovah as Jesus, on the way to Damascus nung nasa lubong ni Paul. Sabi ni Brother Branham, first time na God called Himself Jesus. Invisible. First time yan, may quote yan eh. Kumbaga, you call God the Father, sabi ni Jesus, pero first time siya nagpakilala, ako si Jesus. So, para sa akin, termino yun ni Brother Branham to identify that baby na nasa tiyan ni Mary, that is baby Jehovah, that is the Son of God, which is, ang dami naman na sinabi ni Brother Branham, diba, na yan ay anak ng Diyos, ang Diyos ang nag-create ng blood cell dyan, and ang Diyos ang nag-act as male, no, when He created that blood cell sa womb ni Mary. Kaya lang yung termino kasi na yan, Jehovah playing like a boy, marble, something like that. Ano na yun eh, I can say na Brother Jun, sa English language, ano yun eh, parang ano ba yun? may termino dyan eh, parang metaphor ba o wala pa anong figure of speech. Figure of speech, di ba? Diba? Kumbaga, hindi siya talaga literally na, you know. Brother Sernat, pwede bang kasi ganito kong pinapaliwanag yung yung Jehovah crying in a manger. It is not Jehovah himself kasi No, God hindi. cannot cry. God do not even slumber or sleep eh. Hindi nga siya Ang dami. nag-iiyak pa. Diba? Kaya lang, ina-identify niya Body niya yan eh. Katawan niya. Yung gawin nito, kahit nga hindi iiyak eh. Kapag ito naglakad,
it's Jehovah walking in Tama, his field. tama. Kapag itong bata na ito nagwiwi, it's Jehovah na nagwiwi. Oo. Tama. Diba? Kapag itong bata na ito nabungi siya, it's Jehovah na nabungi. Pag namatay siya, parang si Jehovah namatay. Correct. So God tasted death. Through him. Hindi God himself, kundi through him, diba? God tasted death for every man. So lahat ng ginawa nito, credit mo dito kay Jehovah. Saka isa pa, kumbaga, Brother John, no, sa statement, if we will push na si Jesus, siya si Jehovah, can you say sa sarili mo na ikaw si Jehovah? Kasi, there's only one body. Jesus is the head. Diba? Pag sabihin mo na, nung pinanganak si Jesus, baby Jesus, siya si Jehovah umiyak. Tandaan natin, there's only one body. A many-membered body. Kung ano si Jesus, ganun tayo. In every way, measures lang ng Spirit ang meron tayo. Siya lang ay without measure for being identified as the body that God used, no? So, alam naman natin hindi tayo ang eternal being na si Jehovah. Kumbaga nananahan siya katulad ng pananahan kay Jesus sa buong katawan. Kumbaga ganon, God did not transform from spirit to flesh. God was manifest in the flesh. Kasi ang 'di ba, ang isa sa doctrine ng oneness, after that Jesus Christ died, he became spirit, 'di ba? Malinaw na nag-glorified siya pag angat niya. Ang bumaba dito is the Holy Ghost. It's not the glorified Jesus who came down. Kasi he ever lived to make intercession. Bababa ang glorified Jesus sa second coming. Sa meeting in the air. Ang nandito ay ang Holy Ghost. So, yun yung ano. Niya sa langit, ano yun, like this? Ever live it eh. Bumaba yung spirit sa lupa, o di walang spirit, parang manikin doon sa taas yun. Hindi, yung Holy Ghost na nasa kanya noon, yun ang Holy Ghost na bumaba. Yan na, hindi mo maubos ang Holy Ghost, fountain siya eh. So, ay wala tayong hindi scripted, wala din tayong agenda, kung ano lang nabuksan, kung pwede kayo magbukas ng kahit na anong subject. It so happen, apat lang kami kanina, nag-open si Brother Sir ng tungkol dyan. Hindi, so, I think okay na. Kayo, no? Okay na sa akin, okay na. You can unmute. Hindi, tanong ko lang kay Sir Nan. Okay, ano natin masabi na two lords? Wala naman sinasabi sa Biblia na two lords talaga. Wala naman talagang two lords. Actually, ang nagsabi ng two lords, yung mga nagbabansag sa amin. Kasi, Hindi kami natin na many lords. Kaya nga, hindi lang two lords eh, many lords eh. Ako, lord ako eh. Diba? Oo, pati. Lahat tayo eh. So, actually, ang word na two lords, hindi kami ang naggawa niyan. Ang nagbansag sa amin ay yung sila ang nagbansag sa amin na two lords basing sa Psalms 110. Kasi ilang beses yan sinalang sa ministers meeting, Brother John, di ba? Psalms 110. The Lord said unto my Lord. So, ang issue na two lords sa Pilipinas lang, ha, huwag na nating ilabas sa Pilipinas lang. Noong buksan yan, kung maalala mo doon sa Shangri-La, pinadidefine natin kasi sabi na wag na natin magbanggit. Sabi sa States, uso itong ganitong two lords. So ngayon, para mauna natin kung two lords o hindi, magbigay ka ng definition. Ano ang two lords? Anong concept ang two lords? Anong presentation ng two lords? So far, wala namang presentation silang sinasabi. Wala. Diba? Pero ako, I believe there are two, kung salitang question, do you believe there are two lords? I can say yes. Yes. May lordship na walang umpisa, tapos may lordship na nag-umpisa. Kasi ang lordship na capital L, small o, R-D, Acts 2:36, nag-umpisa yun eh. When Jesus was made both Lord and Christ. Pero hindi, may lordship na all caps, na walang Hear, O Israel, the Lord your God. The Lord, si Jehovah yun eh. Ngayon, ganyan ba paraan ng pagtuturo ng Godhead? Ganyan, kasi naging specific si Brother Branham nung nagturo si Brother Branham ng Genesis 1, Genesis 2.
Di ba? Nag-start siya sa El Elohim, tapos ano siya, Lord God, sabi niya, tingnan ninyo, all caps. All caps. Lahat, and then mamaya, sabi niya, Yahweh na yan, He exists with His family. Di ba? Became Jehovah. Na siya. Jehovah na So, siya. very particular si Brother Branham. Ito sabihin ko lang, no, so, hindi ano to bali na open lang to, out of nowhere, siguro parang, ito lang laging umpisa natin ng ano. Masalimuot ang Godhead issue. Kasi una, masakit sa ulo. Kapag pastor ka, ayaw mo sumakit ulo mo, wag kang mag-aral ng Godhead. Saka kung gusto mong ano, kung gusto mong hindi ka pansinin ng mga big groups. once na ma-identify ka sa pag-aaral in deep sa Godhead, nako. Hindi, ito, isang tabi natin yan, no? I don't mind them. Ganito, para sa akin lang. Bakit ang apostles, disciples, before they baptized the 3,000, Brother John, ang text ni Peter, Psalms 110. Can you imagine? Di ba? Psalms 110. Joel 2, no? Bago siya. Tapos Psalm 16. Di ba? Yung preceding mga Psalm 16. Kumbaga, bago niya baptize yung mga tao. Kaya sabi ni Brother Branham, before you can straighten your baptism, you should straighten the Godhead. So, I think na it justifies Acts 2. Na bago nagbaptize si Pedro ng 3,000, Psalms 110 ang kanyang ginamit to give distinction to the one that make Jesus Lord in Christ and to the Lord that has been Lord all the time. Diba? Ang linaw doon, kasi ang Psalm 16 kasi, thou will not leave my soul in hell, neither will thou suffer the Holy One to see corruption. Diba yun yung mga scripture na God raised him Ang daming scriptures na nagsasad ng sabi na 2 Corinthians 1:8, blessed be the God, even the Father of the Lord Jesus Christ. 2 Corinthians 11:31, sabi niya, the God and Father of the Lord Jesus Christ. Ephesians 1:3, sabi niya, blessed be the God and Father of the Lord Jesus Christ. Even Peter, blessed be the God and Father of the Lord Jesus Christ. So, ang dami po yung mga scripture na nagsasabi na the Father si Jesus Christ. Lord, pwede lang ito na Lord Jesus Christ. Pastor Jerry, pag oneness ka, ang mag-this explanation niya, pag in-open niya, humanity and divinity, gano'n lang ang lusot. Ganun yung pinapaliwanag pag oneness ka. Tapos in-open yan ng Iglesia ni Cristo, kasi Iglesia ni Cristo ang gagamit niyan kapag nasa pag-oneness ka, pag nasa denomination tayo natin. At ang pinaka-argument mo dyan, totoo yan, pero humanity, divinity. Ganun mo ilulusot. Ano masasabi mo doon, Brother Sir? Ang alam kong duality, Brother John yung definition ni Brother Branham ng duality. May code din si Brother Branham. Kaya sa bagay niya, he is both human and divine. Kaya so, pwede i-connect ng mga end time yun. Ngayon, you should also give definition to the divinity. Sabi niya, we do not worship Christ in the manger, but we worship the deity of Christ within you. Ibig sabihin, yung affinity natin sa divinity, we are part of the deity. Diba? As we life Diba? Psalms 82:6, you are gods because you are children of the Most High. Ibig sabihin, lahat tayo, nagsishare tayo sa deity of God kung tayo ay born again. So, same with Jesus. Same with Jesus. Kung tayo nga nagsishare sa deity, paano si Jesus? Diba? So, kaya nga, nung siya tinatanong sabi niya, ano pa kaya ang anak ng Diyos? Na kung saan ang salita ay dumating sa kanya. So, sa humanity naman, of course, may difference sa atin kasi we bypass our theophany, pero in every aspect of life ni Jesus, tao talaga siya. Hindi siya, pinanganak siya, yung conception niya lang ang pagkakaiba He was tempted at all points. 16 elements din ang body niya. Kumbaga, mayroon siyang kaluluwa, espiritu at laman.
Hindi naman ang Espiritu niya ang Holy Ghost eh. Tao siya. Before the Father indwelled him. After baptism, because of the mystery of indwelling, yung Father, yung buong Godhead nasa sa kanya eh. O kaya So, nga. hindi na siya lupa noon sa oras na yan. Pero, tandaan natin, umalis ang anointing sa Gethsemane. Malinaw sa paradox preaching ni Brother Branham. Otherwise, namatay ang Diyos. Literally. Diba? The anointing has to live in. Because God cannot die. Diba? You can't kill God, sabi ni Brother Branham. So meaning to say, ang nangyari lang kasi, for 3.5 years, the eternal spirit, which is the Lord, which is the Redeemer, Jehovah Savior, kailangan siya gumamit ng katawan. Kaya nagkaroon ng duality si Jesus, that sometimes it's, diba, it is not, ang familiar na quote ni Brother Branham, John 5:19 eh. Diba? It's not me that doeth the works, it's the Father that dwelleth in me doeth the work. And then, the Son can do nothing of himself. But what is it the Father doing? That doeth the Son likewise. Diba? Tapos John 14. Diba? Hindi ako ang gumagawa. Ang amang sumasa akin. Pati ang doktrina ko hindi akin. Doktrina ng ama ko to. So, yan ang duality niya. Ibig sabihin, si Jesus is just like you and me as our elder brother. Kaya lang, since na ang kanyang genetics, ang kanyang DNA was so designed by the Lord to do His will. Kaya, very harmonious siya eh. Actually, yan ang desire ng Panginoon eh. That the harmony between the Father and the Son should be the harmony of the bride, of the bridegroom and the bride eh. Yan ang dinidesire ng Panginoon para sa atin eh. Kaya lang, hindi tayo mag-harmony ngayon in like manner na sa Kanya kasi yung human flesh natin, ano eh, from the ground eh. Kaya, it takes new birth para tayo magkaroon ng harmony. So that, pagdating ng araw, magbe-blend ang humanity and deity in one body, so, it will be the entire bride. God above us, through us, and in us. Diba? Ephesians 4:6. So yan ang simple approach ko dyan. Ang duality dyan ni Jesus, it only transpires sa kanyang 3.5 ministry. Na nagkaroon siya ng kasi ang Panginoong Diyos has to have a body to do the act because God is the Redeemer. But how can He be Redeemer kung wala siyang bodyng ginawa? A body has thou prepared me to do His will. Kaya lang, the same body is also the body of the Son. Kaya lang, the blood that is in that body is the blood of God. Kasi, di ba? Kaya, hindi tayo pwede i-redeem ng Acts 20:28, we were purchased by the blood of God eh. So, kaya ang ating Panginoong Kristo, kumbaga, ang kanyang ang duality niya is yung ake. Kumbaga, Jesus is a son of God just like us except sa manner of birth. Kaya lang tayo ay measure of spirit according sa paggamit ng Diyos, siya ay fullness. Kasi siya ang mag-act as Redeemer in every way. Yun lang ang doon. Pero, nangyari lang yan talaga, Brother John, 3.5 years lang para sa akin. That's why, if you have seen me, you have seen the Father. Because, John 1:18, no man has seen God at... Hindi mangyayari sa millennium yan. Sa millennium? Sir Sernan, di ba yung anointing umalis sa kanya sa Gethsemane, pero yung Father nasa kanya pa yun, di ba? Doon sa krus na lang nung mamatay siya, doon, di ba ganun? Brother Oswald, hindi kita tinatawanan Tandaan mo, nasa krus siya. Ama ko, ba't mo ako pinabayaan? Alam mo kung saan siya pinabayaan? Sa Gethsemane. Di ba? Because you can't kill God. Tandaan natin, the Father and the Holy Ghost are the same. They are the same. Otherwise, Jesus has two daddies, sabi ni Brother Branham. Kumbaga, it is just indwelling. It is indwelling. Kumbaga, ang pananahan, Jesus bilang, kumbaga ganito tayo, ako, ay, si Brother Sernan, may kaluluwa ako, may espiritu ako, may laman. Kaya lang, binaypass ko yung theophany ko. So, hindi ko siya ma-access yung remembrance ko.
So, kailangan ko ngayon, ma-born again ako. Tapos, kailangan ko magbasa ng scripture. Si Jesus, hindi niya binaypass yung theophany, kaya hindi niya na kailangan mag-aral. Meron siyang access to the memory of the past. Kasi, ang bawat bahagi niya ay word So, pero sa lahat ng elemento, sa lahat ng struggle, pareho lang kami. Kaya pag tinanong mo siya, ikaw ba talaga ang Diyos? Sabi niya, hindi. Pero kung gusto mo siya makita, ako lang tingnan mo. Kasi hindi niyo siya makikita Hindi niyo rin siya maririnig. Wala siya ding shape. So, kumbaga, kung tayo ay we will go back in time as disciple of Christ, katulad nila Tomas, nila Luke, talagang ang experience nila. Example lang, sa Matthew 17:5, nasaan ang ama doon? Hindi ba nasa clouds? Di ba? Nasa clouds. Si Jesus, di ba? Sabi ni Peter, we have a more sure word of prophecy. We have heard a voice from excellent glory when He spake, di ba? Sa Holy Mount. This is my beloved Son. Hindi ko lang alam kung ano interpretation ng oneness dyan. Na yung this is my beloved Son, sa bibig ni Jesus lumalabas yung words. No. From the clouds. Ibig sabihin, nag-i-exist yung Son nakatayo sa Mount Transfiguration, tapos si Jehovah nasa Logos, nagsasalita din. Can you imagine? Di ba? Palipat, panikpanaog So, Brother Sir, instead na hiwalay mo yung Son doon sa Godhead mo, sa Father, I think mas maganda kung ang Son ang gagawin mo, ilalagay mo siya being part of God. Hindi yung Diyos, pero bahagi ng Diyos. Instead na ihiwalay siya sa Godhead. Hindi, bahagi naman talaga Kumbaga, tayo... And besides, that's the better term siguro. Kaya lang kasi, sometimes when you're teaching people para magkaroon sila ng, kumbaga, ng sabihin na natin na distinction, you put emphasis Kasi 'di ba, otherwise hindi, ako I agree with you. Ako part of God, you are part of God, 'di ba? God is the ocean, we are part of the ocean. 'Di ba? Yun din naman yun Kaya lang ang anointing oil ay He was anointed with the oil of gladness above His fellows. So meaning to say, 'di ba, the only body that God used to express the fullness of the quality that yung Godhood, yung quality of God that makes Him God. Lahat ng attributes, isang katawan lang na pwede siyang mag-express. Kasi yung katawan, yung body ni Jesus, when Jesus Christ was here, nasa isang body lang nag-i-express ang full attributes of God. Ngayon, pagkatapos niyang umalis, sabi niya, kailangan alis ako kasi kung hindi bababa ang Holy Ghost. Saka lang naman nagkaroon ng divisions ng measures of His Spirit na binigay sa bride after na nag-ascend siya. So, 'di ba, sa Pentecost lang yung word na we were given a measure of His Spirit, sa kanya without measure. So, kaya walang isang anak ng Diyos that possess the fullness of the Godhead bodily. Kahit si Brother Branham. It only happened in Jesus Christ. Kasi hindi pa nag-exist ang body prior sa Pentecost. Sige, Brad Jerry. Stick to the point so Jesus Christ is He God or not? Anong God ang terminong tinatanong mo? Brad Jerry, yung the only one true God, the Father? No, He is not the Father. He is not the only one true God. Jesus is the Son of God. Pero pag sasabihin mo, is He God? Yes. Because He is the Son of God. Basing sa John 10:34, Psalms 82:6, all the children of God are gods. Ibig sabihin, yung tinatawag nating divinity, yan ang tinatawag na deity. So, kasi ganito ang pamilya ng Diyos, yan ay Diyos lahat yan. Simula sa Diyos, sa anak ng Diyos, at kay Jesus at sa ating lahat. Yan ang tinatawag na deity, the entire family of God. You are gods because you are children of the Most High.
You shall die as man and fall like princess. Yan ay Psalms 82, 6 and 7. Can you imagine sa word ng Psalms 82? Mga Diyos kayo kasi anak kayo ng kataas-taasang Diyos. Pero mamamatay kayo katulad ng tao at babagsak kayo katulad ng mga prinsipe. Can you imagine? Mamamatay kayo katulad ng tao. So ibig sabihin, even the Bible speaks that there is a divine family and all that is part of the family of God, they're all gods. Pero yung iisang Diyos, the creator of everything, yun yung Ama, hindi yun si Jesus. Hindi si Jesus ang tatay niya. Hindi yun yung Jesus na anak. Hindi yung Jesus na, kasi Jesus din pala ang pangalan ng Ama eh. So, kasi most ng Jerry Kubisan, pag sinabi natin Jesus Christ, nakapunify kasi siya doon sa yan, isa yan na dapat makalibrate sa end time, sa message believer. When you talk about Jesus, kailangan hindi lang isang being ang nire-refer mo. Because I came in my Father's name. So therefore, sa God chosen place of worship, therefore His Father's name is Jesus. Diba? Kaya Jesus ang Ama, Jesus si Jesus, Son of God, at ang bride ay Jesus din. Kasi of whom the whole family in heaven is named, Ephesians 3:15. So, kaya lang since na we came from the denominations ng Oneness, so isa lang naka-mindset sa atin. Isa lang ang Jesus. When pag nagsabi na, alimbawa mag-pray si Brother John, Lord Jesus, ang iisipin natin, siguro nagpe-pray si Brother John kay Jesus na dasan. Dapat tanungin mo siya kung kanino ba siya nag-pray, di ba? Kasi, God, sabi ni God the Father, which is Jehovah Himself, in the form of pillar of fire, name Himself Jesus, sabi ni Brother Branham sa Damascus. Nagpakilala na siya. Na, sa inyong pinipasan. So, si Jesus hindi pwedeng object of worship or... Hindi, siya ang object. Siya ang place pala, siya ang place, no? Kung baga ganito yan eh, dalawa yan, Brother Jerry. Ang object of, parang si Jesus, siya yung templo, di ba? Parang siya yung templo. Kasi ang original temple is the place where God put His name. Yun yung actual temple. Ngayon, God chosen place of worship was the temple in the past, in the Old Testament. God chosen place of worship ngayon ay si Jesus. Tandaan natin, si Jesus, templo din. Sa Old Testament, do you worship the temple or you worship the God that is inside the temple? Venue yun eh, venue. Ngayon, ano ang allegory nun ngayon? So, we belong to the body of Christ. Si Jesus ang head, tayo ang body. Yan ngayon ang place of worship. You can only worship God in base of 1 Corinthians 13, by one Spirit we're all baptized into one body. Tapos nagkaroon tayo ng access to the Father by one Spirit, Ephesians chapter 2. So ngayon, hindi mo siya masasamba kung hindi ka part of the body. Hindi yung body ang sinasamba mo, kundi yung body of Christ from the head to the body. Kasi tayo, Brother Jerry, bahagi na tayo ni Jesus ngayon. Hindi na tayo hiwalay. Kaya pag sinabi mong, kaya nga sa Revelation, sabi doon, and I will let the synagogue of Satan, sabi doon, di ba, fall worship, di ba? So that they may know that I have loved thee. Kaya yun yung isang manyak na bumagsak sa paa ni Brother Branham. To prove na si Brother Branham is restored part of the body of Christ. So, Jesus and the bride, yan na ang place of worship ngayon. So, ang wino-worship pa rin natin is Spirit. The Father seeketh us to worship Him in Spirit and in truth. The object of worship is still God. Tapos si Jesus, yan ang venue. Ibig sabihin, we need to be in Jesus before we can worship God. Ibig sabihin, kailan makapasok tayo sa Kanya bago natin siya masamba. Ngayon, yung word na worship, Pastor Zernan, outside Jesus. You can never worship God outside Jesus. Ngayon, yung termino na worship, Brother Jerry, dalawang term yan eh. In the Old Testament, kapag nag-kiss ka sa kamay ng tao, that is already worship.
Pag nagbow ka sa tao, nag-worship ka. Kaya ang king sa Old Testament, worship din ang term eh. And they worship David. In the same degree ng pag-worship sa king, yan din ang the same degree na pag-worship kay Jesus, di ba? And they worship Him, di ba? Nung nabuhay si Jesus, yung nagbow and they worship Jesus. Pero si Jesus mismo nagsabi, ang Diyos lang ang sambahin mo at siya lang paglingkuran mo. So he was talking about a degree of worship that is only for God. Yan ang tinatawag ng sa Matthew, John chapter 4, di ba? Sabi niya, the Father seeketh us to worship Him, that worship Him in spirit and in truth. Ibig sabihin in spirit and in truth. Gusto mo magbigay ng reaction dyan sa presentation. Mas madaling kagatin ng Trinitarian yan kaysa oneness. Sa totoo lang. Sa totoo lang. If I believe in three separate persons, kumpara doon sa Jesus only ako, o kaya yung ama naging anak, o yung ama nagkatawang tao, per se. Kaya lang, huwag ka lang babalik sa before the Logos. What I mean, you just don't touch before the Logos, okay ka sa Trinity. Huwag ka lang mag-touch bago sa creation. Hindi, I mean, pag Trinity concept ng God din, mas madali siyang kagatin o ano, kaysa pag ang concept mo oneness. Para mas malapit ka pala Trinitarian. So, hindi obra. Mas mag-i-struggle ka pag oneness ka. Pero kaya, yung kung babasahin nyo ang church history na sinabi ni Brother Branham, hindi sila nagpatayan sa issue ng justification at sanctification. Yes. Sa book sa chapter ng nang nagturo si Brother Branham sa Sardisian Church Age, nagpatayan sila noong ituro tungkol sa one God. Yung mga reformers no. Kasi mahirap, masakit sa ulo talaga. Ang temptation sa atin, maging sitting pretty at maging komportable talaga. Oo nga. Alam mo, kung ayaw mong maraming problema, wag mong pag-aralan ang Godhead eh. It's necessary na pag-aralan mo ang Godhead. Kasi ano siya eh, what I mean unang-una, Brother Jerry, once na ituro mo itong example lang na fully na convince ka ngayon. Ibig sabihin, example lang na convince ka namin ngayon. Tapos ituro mo, sigurado may aalis sa'yo. Proven yan. Niya si Pastor Manny. Narinig ko naman, matagal ka lang kasi akong marami na rin akong mga corrections tungkol dyan. Siyempre dahil ako ng oneness. At may mga ibang nababasa ko din sa scripture. Parang hindi maasara ng oneness eh. Tama. Hindi maasara ng oneness. Ganito I would like to encourage everyone Isaiah 28, 11 yung Brother John, di ba? Precept upon precept there, di ba? Alam mo, once na na-build up, tapos na-i-connect mo lahat ng dots, magkakaroon ka ng rest eh. Di ba? Yung bang nagbabasa ka ng Biblia, yung term ni Brother Branham, the Bible became new Bible. Minsan termino lang yun ng believers eh. Dapat, yung dating nagbabasa ka ng Biblia na nalilito ka, dapat hindi ka na nalilito ngayon. Oo nga di ba? Yung maluwag ba? Yun ang ano dun eh. So, yung wala ka bang iiwasan, di ba dati, minsan iniiwasan natin yung mga scripture eh. O sometimes you put opinion to the scriptures to match doon sa doctrines mo. Pero once na nagkaroon ng tamang latag yan, na precept upon precept, line upon line, ang dulo niyan is refreshing eh. 'Di ba? It will settle ang heart and mind mo pagdating doctrinally. Yan ang na-feel ko na kahit so, experience ko lang yan, testimony ko lang sa inyo. One thing mo, nang tinitingnan ko yung typology ni Joseph at saka ni Jesus Christ. Sabi nga ni Brother Branham, isang perfect type ni Joseph was perfect type Jesus Christ. At hindi niya lahat yun, yung mga kung anong nangyari, kung anong kay Jesus Christ, kay Joseph, kung nandun siya, na maging ang
power and authority was given to him. But there's a Pharaoh. There's a Pharaoh that nandoon at nung naibigay kay Joseph lahat, nawala si Pharaoh sa silid. Nawala si Pharaoh sa silid. Yung makikita natin, di ba ba rin yun? Yung makikita mo, hindi ko lang express ko lang sa atin para makakuha din ako sa inyo kung ano yung mga kasi nandito tayo para magtulungan nyo kami. Yung ganon, yung example ng Joseph and Pharaoh as Prince of Egypt is a perfect type, no? Pero kumbaga sa typology na yan, si Pharaoh ang parang Diyos eh. Si Joseph siya ang nag-act as Christ, di ba? Kasi siya ang savior ng family niya. Tapos tatandaan natin, by his wisdom, he was able to save the whole world, di ba? So yan ang ginawa ni Jesus. At ang maganda doon, nabili niya ang buong mundo in favor kay Pharaoh. Di ba? Ang linaw ng Corinthian you are bought with a price, sabi niya. Di ba? It is the Son who paid the penalty of our redemption para maibalik tayo sa Diyos, who has reconciled us back to God. So yan ang ginawa ni Joseph. Kumbaga, ang role ni Joseph, hindi siya si Pharaoh. Si Pharaoh ay si Pharaoh. Siya yung Diyos, siya yung may-ari ng mundo. The Father is the Father. The Father is the Father and the Son is the Son. Diba? Yan ang ano doon. Define natin kay Pastor J ang concept ng oneness. Bible school student niya si Pastor J. Ano pang ibig sabihin Pastor J ng yung Godhead ng ano? Kasi ang UPC merong pinakamagandang stand ng Godhead. Yung sa oneness people O all the oneness people mas lalo mag-present ng mga UPC. Ang galing yan eh. May tanong nga ako dapat bago ko may tanong sana ako kanina pa kaya nag-unmute ako ito muna i-clarify ko lang talaga siguro ma-remember nyo yung first time ko makarinig sa inyo po sa Sir Nan sa Baguio nung napunta tayo kasama pa si Brother Bonnie first time ko lang yun medyo nagulumihanan ako syempre intact pa yung oneness dito sa mind na kapag nag-pray ka at yung kaisipan mo which is Jesus is the Father Jesus is the Son Jesus is the Holy Ghost pag nag-pray ka kay Jesus directly mali yung kumbaga hindi talagang Panginoong Diyos ang naka-address sa iyong mind. Pwede ba pakiklaro lang yun, Pastor, na ngayon? Sa tagal na yun, hindi ko alam kung ako ang nagsishare o si Brother Bonnie. Ako ba? Okay. Ganito, Brother Jane, no? So, kumbaga, of course, syempre, ang una, kapag ang tao, lalo na siyempre nasa transition ang tao from oneness doctrine to the right understanding of Godhead. So, tayo ngayon, sometimes, dahil nasa subconscious mind na natin yung pagpipray natin in the past. So, minsan, ang pagpipray pa rin natin, similar pa rin sa dating ginagawa natin. Ngayon, minsan, ang nagbabago lang yung ina-address natin sa mind na natin. Hindi. I mean it to the Father, no? Kaya lang, ganito. Jesus Himself instructed us. Nag-instruct si Jesus na when you pray to the Father. Ngayon, kaya lang, pag nag-address tayo na Jesus, di ba kahit si Brother Branham, ang daming prayer ni Brother Branham na ang start prayer niya, ina-address niya kay Jesus eh. Di ba? So, alam niya ang ibig sabihin nun. So, para sa akin na kung ang ibig ko lang sabihin nun, when you pray, lalo na tayo, we need to be restored back to the right way of prayer. Kaya ko naman pinupush, when you pray, you should pray to the Father. Kasi that's what Jesus said. 'Di ba? Kasi may isang scripture that sabi doon, during the time, ito lang, example lang, I hope this will help you. During the time na nandito si Jesus and people have many needs, di ba kay Jesus sila pumupunta?
kay physical, 2,000 years ago. Lord, help me, di ba? Physically, kasi present siya eh. Sabi niya, in that day you shall ask me nothing. Di ba? Sa araw na yan, I think John 16 yan. Brother John, alam mo yan, di ba? But you will ask, you will ask the Father, sabi niya, in that day. Oh. And I say unto you na, wala kasi akong hindi ko kasi hawak yung Bible ko. Basta sabi niya, sa araw na yan, hindi na kayo hihingi sa akin, kundi sa Kanya na kayo hihingi. So, meaning to say na para sa atin, sa lahat ng ginagawa natin sa prayer, baptism, and all the basic things na ginagawa natin as part ng ordinances, once na nagkaroon ka ng enlightenment, nagbabago din siya eh. Di ba? Example lang, related yan sa prayer. Sabi ni Brother Branham, you can only have the right baptism but you need to straight your Godhead. Meaning to say, kahit na the same pa ang formula na gamitin sa iyo, 16:23. pero kung ang understanding mo pa rin ay oneness, so hindi nagmamatch yung ordinance of water baptism doon sa revelations mo. Tandaan natin, ang sinasabi ng Biblia, anything that is not of faith is sin. So meaning to say, kung nagpabaptize ako, tama rin naman na ang formula ko eh. Pero ang nagbaptize sa'yo ay oneness, tapos ang revelation mo ay oneness. So meaning to say, yung act of baptism is under the revelations ng oneness. So, ita-translate din natin yan sa prayer. So, meaning to say, kung tayo ay oneness, kung tayo ay Trinity, so we pray like Trinitarians. Diba? Diba, tingnan mo ang Trinity pag mag-pray. Na, Father God, ganito, o Holy Ghost, ganito, o Son of God, ganito. Ngayon nga, yung mga denomination, Brother John, minsan, ang dulo ng prayer nila, Father, Son, Holy Ghost na rin eh. Para bigyan talaga ng Pero, tingnan mo, in Jesus' name. In Jesus' name. Ngayon, kung yung Trinitarian naging oneness, di ba nagbabago yung prayer nila? Di ba magbabago ang prayer nila? Kasi, hindi, si Jesus siya din pala yung Ama eh. Di magbago ang prayer nila. So, same is true doon, Brother Jay. So, every time na nagkakaroon ng change, so sabi natin enlightenment, nagbabago yung mga anong termino dyan, Brother John? Practice, ordinance, or prayer, water baptism, anong tawag dyan? Alam ko lang ang ordinance, 3 lang eh. Pero mga Christian practices natin, magbabago siya eh. So, ngayon, hindi naman tayo dogmatic in the sense na, kasi si Brother Branham, kahit na tingnan mo ang mga coach niya eh, minsan talagang may prayer siya na parang ina-address niya talaga si Jesus, di ba? Mababasa niyo yan sa mga preaching ni Brother Branham. Tapos may mga prayer naman siya na mag-a-address siya sa Ama, babanggitin niya rin na yung anak. So, ang ko dyan, ang explanation ko lang dyan na it depends sa degree sa level ng enlightenment na na-receive mo. And I think God can understand. Kumbaga, saka minsan, siguro hyper pa ako nung nagsishare noon kasi ang tagal na noon eh. Parang, ang gusto mo yata sabihin noon, if I understood it right, Pastor J, parang kung hindi ako nagkakamali, tagal na nun eh. Siguro 10 years ago yun eh. 10 years ago, sabi ni Pastor Sinan ay sa prayer na yan dapat, parang sa worship din, yung kanina, pinag-uusapan ninyo ni Pastor Jerry, dapat tumagos ka dun sa laman. Kasi as oneness people, every time we mention Jesus, we always think of the baby or yung man, di ba, na namatay, man that is crucified. Actually, the word yun ni Peter, di ba? This man, Jesus, di ba? Pero, dapat magkaroon ng understanding na tatagos ka pa way beyond doon sa flesh. Kung kayo way beyond doon sa tabernacle, kundi way beyond doon sa temple, kundi God that is in the temple. Kay Brother Branham din, tumagos ka pa doon sa flesh ni William Branham, di ba? Kasi doon din nagsalita din na may hindi din doon eh. Meron pang may pangalawa pang tanong na. Kasi sa oneness,
ito parating ginagamit namin kapag sinabing, this is my beloved son, hear ye him. Yung salitang this is kasi, pagka ina-address, hindi hiwalay sa kanya daw yung boses. Kasi, halimbawa, ito susi. Pagka hawak mo ito, hindi walay sa'yo, this is. Pero yung iba, pagka hiwalay sa kanya yung boses na yon, that is. Pag sinabing hiwalay, that is. So yung salitang this is, hindi walay sa kanya. Siya rin yung, kaya nga sa oneness, kanya rin yung boses na yun. Paano, ano yun kaya? Ganito yun, Brother Jay, no? Very simple lang yan kasi scripture lang gagamitin mo eh. Second Peter chapter 1 verse 18 yun, Brother John, di ba? We do not believe cunningly devised fables, di ba? But we have a more sure word of prophecy. We have heard from the on the mount. Ano yan eh? Ganito yon. Si Pedro mismo ang nagsabi na yung tinig galing sa clouds. Hindi galing sa bibig ni Jesus. Kumbaga, scripture lang ipapakita mo doon. Kasi, kumbaga, basahin ko yung actual scripture dyan. 2 Peter, sandali. Kasi sa Matthew 17 kasi, pero mas maganda ang 2 Peter kasi very specific ito, ya. Okay, ito. Sabi dito, for we have not, verse 16, followed cunningly devised fables, when we were made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty. Verse 17, 2 Peter 1:17, for He received from God the Father, can you imagine, He received from God the Father honor and glory, when there came such a voice to Him from excellent glory, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Yung excellent glory na yan yung clouds na nag-overshadow sa kanila So, saan galing daw yon? Yung tinig na yun, God the Father. So, sabi dito, and this voice, 18, which came from heaven, we heard. From heaven, we heard when we were with Him in the Holy Mount. We all have also more sure word of prophecy. Ano na to? Yung 16, 17, 18 will prove na ang tinig ay hindi galing sa body ni Jesus at sa bibig niya. Ang witness si Peter So kaya yon, ano lang siya, termino ba na kaya nga ito nga ang yan na. So sa 16, Brother Jun, you can start from 16. Yan, di ba? Sabi dito, di ba, we're eyewitness of His majesty. So, binibigyan ng emphasis. Nandun kami, witness kami. 17, for He received from God the Father honor and glory, when there came such a voice to Him from excellent glory. Yan yung excellent glory, which is the clouds, no, that shineth, that exceeds the brightness of the sun. This is my beloved Son. Nasa na yun? In whom I am pleased, well pleased. And this voice which came from heaven, we heard when we were with Him in the Holy Mount. So, meaning to say, si Pedro mismo nagsabi, we heard it from heaven. Diba? Nung kasama namin siya. So, kaya nga ganun ang consolations natin, if we believe some concept na sabihin na natin, katulad nga ng mga oneness, talagang kumbaga, gagawa ka talaga ng paraan na pasalitain yung concept mo biblically. Pero talagang, pag biblical talaga ang concept mo, talagang magsasalita ang Biblia God will really back up Katulad nun, di ba? Ang pang-back up lang ng oneness is, English terminology lang that is and this is di ba? Pero malinaw na sinasabi, galing sa langit yung tinig. Hindi galing sa bibig niya. At galing sa logos yung tinig. Kasi nag-appear yung logos So, yun ang doon. Yun ang sagot doon. Salamat po. Thank you. Okay. Thank you. Siguro, Brother Jun, out na ako. Okay na ako?
Hindi. They will let you go. If they will let you go. Para baka may mga gusto ko yung tanongin. Alam nyo, ito ha. Anong oras na ba? Sige, Pastor Jerry. May quotation siguro ba namin sa Biblia sa Laodicean Church? Sabi nga, there it is again, the Jehovah of the Old Testament is the Jesus of the New. Paano po niyo siya yan, ganito, Brother Jerry. Brother John, pakihanap mo nga, Brother John, yung Pillar of Fire, Damascus, tapos Jesus. Yung sinabi ko kanina. So, Brother Jerry, normally, yun ang, babalik ulit tayo dun kapag ang concept ng tao ay oneness, so, if I will explain yung statement na yan, babalik at babalik pa din na si Jehovah ay naging Jesus. Ngayon, pero kung susundin natin that the perfect divine interpreter is the prophet, so meaning to say, tayong lahat ay dependent. Pillar of Fire, Damascus, tapos Jehovah, tapos name Jesus. Actually, ano yan ang concept niyan ganito, and he named himself Jesus, si Jehovah. Kasi una, ini-explain muna ni Brother Branham na ang nagpakita sa Pillar of Fire is the same angel of the Lord doon sa wilderness. And si Paul will never call anyone Lord except it is Jehovah himself. Tapos, and then he named himself Jesus. So, ganito, Brother Jerry, si Jehovah in the Old Testament ay ang dami niyang pangalan na ginamit. But di ba? Yun, di ba? Pero kahit na ang pangalan ng ama ni Jesus ay Jesus, and yet hindi siya tinatawag ni Jesus na Jesus, but Jesus called him Father. Okay. Alam mo, kung kailan lang sinabi ni Jehovah na Jesus ang pangalan niya, nung nasa lubong siya ni Paul. May quote si Brother Branham dyan. Kaya, the Jehovah of the old is the Jesus of the new. Kaya lang, sinong Jesus ito? So, di ba? Invisible Jesus Christ. Brother John, Invisible Jesus Christ. Yan yung nasa lubong ni Paul. Paki-plus mo, Invisible Jesus Christ. So, may invisible Jesus Christ may visible Invisible Jesus Christ Invisible Jesus Christ. Paki-share the screen, Brother John. Diba? The same invisible God identified himself in the Pillar of Fire. Natatakpan ng aking dito, hindi ko mabasa lahat na may ito, basahin ko sa papya ko. And identified himself to Paul in the form of the Shekinah glory, a light that put out the sinner's eye. The same Shekinah glory is here tonight. Sandali parang hindi tingnan, mo lang yan na invisible. Basta at least alam nyo na yung invisible Jesus Christ ang nag-appear kay Paul. It's not the glorified Jesus Christ. Titingnan ko yung sandali ako maghahanap, Brother John, ng he named Jesus, Damascus, para gusto ko tong makita ninyo. Pillar name. Nakita ko siya itong message title. Basta ang point, ang nito, Brother John, ang binigyan lang na emphasis ni Paul na ang sinabi lang ni Brother Branham na itong Pillar of Fire, pinangalanan niya ang sarili niyang Jesus. Kumbaga, yung sandali
may konti akong explanation doon, Brother Jun, sa aspect na yun, in relation to Jehovah of the Old is Jesus of the New. So, meaning to say, ganito na lang. Ibig sabihin, the one that is in Jesus, which is Jesus in Jesus, no, is no less than the Jehovah of the Old. Isang explanation yan. Diba, yung sa We Would See Jesus, nakita niyo yung quote na Jesus in Jesus? Ang sabi doon, hinahanap ng mga Greek si Jesus, pero hindi nila makita si Jesus because Jesus is in Jesus. So, meaning to say, si Brother Branham, binibigyan niya ng emphasis that Jehovah, which is the Jesus, the name of Jehovah now is Jesus. Kasi, hindi naman siya nakilalang Jesus sa Old Testament Nalaman lang naman natin na Jesus ang pangalan niya dahil sinabi ni Jesus, I came in my Father's name. Saka, sinabi ni Jesus na sinabi ni Paul na he inherited the name, di ba? Tapos he was given the name which is above every name. Doon naman ang basis natin So ibig sabihin, nalaman natin na ang pangalan pala ni Jehovah noon ay ito. Saan? The same invisible God. 139, sandali Hindi ito ang hinanap ko, brother, yung sinabi niya na pinangalanan niya sarili niya na Jesus. So anyway, sa aking pag-unawa lang noon, Brother Jerry, na ang si Jehovah sa Old Testament ay siya si Jesus ngayon. Kumbaga, it doesn't mean na siya si Jesus the Son, kundi I am Jesus when he said to Paul na hindi, yung I am Jesus kasi may interpretation din kasi ang ano dyan ang Jesus that kasi whom thou persecutest, Jesus of Nazareth So, ibinabalik uli nila na yun daw yun yung son na namatay na nag-transform uli into spirit, which is, Jehovah just identified himself na ako ito si Jesus, ako yung pillar of fire, ako yung si Jesus na kay Jesus. Mas komplikado pa nga, Brother John, pag ganun yung Jesus in Jesus, mas komplikado pa yun na explanation So, pwede kong diretso yung... Okay, go ahead. Kasi parang yung isang gustong pag-ubutan Sabi niya, I am Jesus Christ. there is a Capstone Revelation kasi ito na sinasabi ni David There is again the Jehovah of the Old Testament is the Jesus of the New. Here in Israel, the Lord thy God is one God. The New Testament does not reveal another God. It is further revelation of the one and same God. Further revelation. Christ did not come down to make himself known. He did not come to reveal the Son. He came to reveal and make known the Father. Yes, definitely, He never talked about two gods. He talked about one God. Yes. And now in this last age, we have come back to the Capstone Revelation, the most important revelation of Godhead in the whole Bible. Tinatanong ko siya kanina that Jesus is God. He and the Father are one. There is one God, and His name is the Lord Jesus Christ. Kaya tanong ko siya kanina, is Jesus is God? Dapat ang i-revise mo ang tanong mo yung Jesus the Son of God ba? God ba siya? O yung Jesus the Father ba ang God? Kasi pag Jesus, ang daming Jesus talaga So ganun yun, Brother Jerry. So, isipin mo, common na lang common words na lang. Halimbawa, ako magtatanong, si Jesus ba na anak ng Diyos? Siya ba ang Diyos? Yung words ko lang na Jesus na anak ng Diyos, ano na kaagad? Anak ng Diyos siya, di may ama siya. So, hindi mo ako pwede matanong ng ganun Brother Sernan, si Jesus ba ay Diyos o tao ba? Sinong Jesus?
yung anak ng Diyos, hindi na kita sagutin eh. Anak mo. Kasi anak ng Diyos eh. Pati, hindi. Yung Diyos ang, yung Diyos ang ano, yung Diyos ang, Diyos, yung Jesus na Diyos. So meaning to say, talagang very precise ang scripture, no? So, if you will ask me, si Jesus ba na anak ng Diyos ay Diyos? O yung Jesus na pinagkunan niya ng pangalan ng Diyos? O kasi kung isa lang na Jesus ang tatanungin mo sa akin, si Jesus ba ay Diyos o tao? Tatanungin kita, sinong Jesus ang tinatanong mo? Sasabihin mo, yung anak ng Diyos. O di anak siya ng Diyos. Yung Jesus na ama. O di yung ama, yun ang Diyos. So see, kasi sa from the time that God introduced Himself to be named Jesus doon sa Damascus, sa statement ni Brother Branham, first time kasi yon Brother Jerry, na nagpakilala si Jehovah na Jesus eh, sa Damascus. First time yon, kay Paul siya. Hindi si Jehovah nagsabi, ako si Jesus, kahit sa clouds, wala. Kahit si Jesus, hindi niya sinasabi, kumbaga parating niyang ina-address ang Ama na Father. Parating ina-address niya na Ama, Father, God. Hindi niya tinatawag. Hinihint niya lang na I came in my Father's name. Pero, Old Testament kasi diba, potentially siya yung nang pumunta siya kay Abraham. Diba, sabi nga ni Balibana tinawag niyang Elohim yun. At may kinote siya kasi dito sa Balibana gusto lang siyang ibigay din. Sabi nga dito kasi, now remember, sabi niya, now let's take St. Luke 17:13 and watch what Jesus prophesied there, saying that as it was in the days of Sodom, it will be the same. Kinuha ko yung yung sabi nga na yung Jehovah sa Old Testament is Jesus of the New Testament. At sabi niya, now remember, sabi, now this is the time that the Son of Man will be revealed, the revealing of the Son of Man. Now the Son of Man was actually revealed potentially just for a few moments there, just before Sodom was burned. Now that man was Elohim, sabi niya. Capital letter yung man was Elohim. That was God. Tapos sabi niya, and Jesus is God. So he's referring about that man, about that Elohim, that is Jesus who is God. Kung makikita natin siya. Diba? Sabi nga niya dito and God was revealed potentially right there for a few moments, sabi niya, to talk to Abraham in the investigation judgment. Sabi niya, just for a little bit, the Son of Man was revealed, the Son of Man, Elohim, you see at church, sabi niya, the Son of Man, Elohim, was revealed just for a few moments. Ano bang, di ba, parang, yun yung sinasabi niya na, in the Old Testament. Parang sa Melchizedek na Yes. di ba? Yung sabi ni Brother Branham he could not be Jesus because Melchizedek has no father and mother. Jesus has father and mother. So, kumbaga, pwede ba natin, Pastor Sernan, pwede ba natin kunan ng si Pastor Roosevelt? Okay, Brother Roosevelt, go ahead. I mean, sa point of view ni Pastor Roosevelt, paano mo... yan, Brother Roosevelt. Jehovah of the old is Jesus of the new. Tapos si Pastor Eddie, Pastor Eddie Tababan din. After ni Pastor Roosevelt. Ang pagkaunawa ko kasi doon, si Jehovah na Espiritu sa Old Testament, so nagkatawang tao siya. Pero tulad ng sinasabi ni Pastor Senan kanina, kasi si Jehovah sa Spirit, hindi niya ma-perform yung pagtubo sa kasalanan. Kasi paano natin ipapako sa krus yung Spirit? So yung si Jehovah na Spirit sa Old Testament, kailangan niyang magkatawang tao. Kaya yun yung sinabi ni Brother Branham, yun din yung sinabi ng Panginoon kay Brother Branham sa bundok, the Jehovah of the Old Testament is Jesus Christ of the New Testament. Wala pagkaunawa ko. Actually, nabanggit ko na sa inyo minsan nung i-present ko yan dun sa 70 Adventist at saka sabi sa akin, oneness daw ako. So yun lang pagkaunawa ko dun. Si Jehovah na Spirit sa Old Testament, so nagkatawan tao siya, kaya
yun ang sabi ng Panginoon kay Brother Branham. Yun din ang sinabi ni Brother Branham sa atin, that the Jehovah of the Old Testament is Jesus Christ. So, para makita ng tao at mahawakan ng tao si Jehovah, kailangan niya magkatawan tao. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Yun lang ang pagkaunawa ko doon. Parang may gustong itanong kanina si yung Pastor Eddie ba yan? Parang nagtataas. Bago natin tawagin, nagtataas lang kami si Pastor Eddie. Napakilinaw mga pastors kung saan mo ilalagay yon, sa birth, sa death, o kaya sa baptism ni Jesus, yung kailan yun. Yes. O yun doon sa tatlo lang, kahit daw ko na ipaliwanag. Basta sa birth, parang sa beginning, sa middle, o kaya sa end. Alam mo, sinabi na nagkatawa-tawa di sa birth. mahirap kasi yan kasi, di ba, sa Genesis chapter 1 verse 26, di ba, ang sabi doon, let us